Nakita natin na sa nakaraang episode ang pagkukwento ni Ashbourne sa kanyang nakaraan, kung paano siya nagsimula sa pagiging fragment of light hanggang sa siya ay naging isang monarch. At sa pagtatapos nga ng episode na ito ay ipinasa na niya kay Jinwoo ang buo niyang lakas. Sunod-sunod na notifications ang lumabas na naglalaman ng pag-delete ng system. Lahat ng limitasyon sa kapangyarihan ni Jinwoo ay mawawala na. Sa pagkawala ng mga limitasyon, lahat ng commander rank na Shadow Soldiers ay makukuha pabalik ang kani-kanilang full power potential. Na-restore ang kapangyarihan ni Igris, samantalang kay Beru naman ay tumaas. Muli ay lumabas ang notification panel na nagtatanong kung i-delete na ang system. At ang naging sagot ni Jinwoo ay yes. Sa isang iglap, lumabas ang nakabubulag na liwanag mula sa itaas ng nagngangalit na kalangitan. Biglang umihip ang umiikot na hangin dahilan para mapaatras ang Monarch of Frost at ang Beast Monarch sa taglay nitong lakas. Napasigaw sa galit ang Monarch of Frost at tinanong si Sung Il-hwan kung hindi ba nito nauunawaan ang matinding panganib na dala ni Jinwoo sa oras na ito ay magbalik. Kung hindi agapan ay malalagay ang lahat sa alanganin dahil sa pagbabalik ng Shadow Monarch. Pero nanatili lamang si Sung Il-hwan na nakatayo sa harapan ng katawan ni Jinwoo na nababalot sa yelo. Nang gagalaiti sa galit ang Beast Monarch at sinabing naubusan na sila ng oras. Kaya humanda ang Monarch of Frost na makipaglaban at itinutok ang sandata kay Sung Il-hwan. Hawak ang dalawang sandata, humanda rin si Sung Il-hwan sa pakikipaglaban. Mabilis na sumugod ang Frost Monarch at Beast Monarch pero ang bilis at lakas na pinamamalas ng mga Monarchs ay kayang-kayang tumbasan ni Sung Il-hwan. Gamit ang sandata ng Frost Monarch at matatalim na mga kuko ng Beast Monarch, nagpakawala ang mga ito ng sunod-sunod na atake pero walang hirap itong iniwasan ni Sung Il-hwan. Wala ni isa sa mga atake ng Frost Monarch at Beast Monarch ang tumama dahil sa bilis ng pagkilos ni Sung Il-hwan. Muling umatake ang Frost Monarch pero mabilis na nakapunta si Sung Il-hwan sa likuran niya. Naglapat ang mga ngipin ng Frost Monarch sa galit. Habang abala sa pakikipaglaban sa Frost Monarch, sumugod mula sa likuran ang Beast Monarch. Sa kanyang obserbasyon, ang mga galaw ni Sung Il-hwan ay tulad ng isang sundalo na dumaan na sa maraming labanan dahil nagagawa nitong umiwas sa mga atake ng Frost Monarch habang kasabay na pinipigilan ang kanyang mga atake gamit ang sandata nito. Naghandang bumuga ng yelo ang Frost Monarch mula sa bibig nito pero bago pa mapakawalan ang atake, agad na nasipa ni Sung Il-hwan ang baba nito. Sa lakas ng sipa ni Sung Il-hwan, tumalsik ang Frost Monarch. Galit na sumugod ang Beast Monarch at tinangkang kagatin si Sung Il-hwan mula sa likuran. Pero masyadong mabilis si Sung Il-hwan, nagawa nitong tusukin sa bibig ang Beast Monarch. Napasigaw sa matinding sakit ang Beast Monarch. Pero walang sinayang na segundo si Sung Il-hwan at nagpakawala ng malakas na suntok sa tiyan ng Beast Monarch. Nagawa namang mahawakan ng Beast Monarch ang braso ni Sung Il-hwan at binalibag ito ng malakas sa lupa. Buong lakas na inalis ng Beast Monarch ang sandata na nakatusok sa bibig at galit na sumigaw na papatayin si Sung Il-hwan. Pero biglang natigilan ang Beast Monarch at napayuko dahil sa kakaibang kilabot na naramdaman. Marahang ibinaling ng Beast Monarch ang tingin at naglapat ang mga ngipin sa galit dahil hindi lubusan makapaniwala sa nasasaksihan. Ito pala ay dahil namulat na si Jinwoo at nagsimulang bumasag ang yelo na nakabalot rito. Sa mga sandaling iyon ay nabalot ng matinding takot ang Beast Monarch dahil alam nito na magsisimula pa lamang ang totoong laban. Samantala, pilit na tumayo ang Frost Monarch sa kabila ng matinding alikabok na bumalot rito nang lumagapak sa taas ng building mula sa pagkakasipa ni Sung Il-hwan. Wika nito na hindi na ulit ubra ang atake ni Sung Il-hwan. Hiniling ng Frost Monarch na sabay ulit silang umatake ng Beast Monarch pero natigilan siya sa pagsasalita dahil sa biglang pagsuko ng Beast Monarch hindi makapaniwala ang Frost Monarch. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung episode 8. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel. Libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Hindi nito matanggap na susuko ang Beast Monarch sa kabila ng kanilang mga pinagdaanan. Nagpaliwanag ang Beast Monarch at sinabing pinal na ang kanyang desisyon na atras na siya sa laban dahil nararamdaman niya ang biglang pagbabago ng mana sa paligid. Alam niyang paparating na ang Shadow Monarch. Galit nitong tinanong ang Beast Monarch kung paano na ang kanilang usapan na tatalunin ang Shadow Monarch. Wika ng Beast Monarch na nangako siyang tutulong sa human form ng Shadow Monarch pero dahil tuluyan nang na-revive ang Shadow Monarch, tinatapos na niya ang usapan nila. Dismayado ang Frost Monarch sa pagiging duwag ng Beast Monarch. Pero ang Beast Monarch nanindigan sa kanyang desisyon. Wika nito na hindi lubusang nauunawaan ng Frost Monarch ang kanyang dahilan dahil hindi pa nito nararanasan ang tunay na lakas ng Shadow Monarch. Habang pinagmamasdan ang pag-alis ng Beast Monarch, naglapat ang mga ngipin ng Frost Monarch sa galit. Unti-unti ay nag-transform ang Frost Monarch.
Itinusok ng Frost Monarch ang kanyang trident sa lupa, at sa isang iglap ay napalibutan siya ng nagngangalit na ipo-ipo ng mga ice spears. Nagkagulo ang mga hunters na malapit sa battlefield. Sumigaw ang isa sa mga hunters na siguruhing huwag matatamaan ng mga ice spears. Ang isa naman ay inuutusan na umalis na ang lahat bago pa mahuli ang lahat. Pero sa kabila ng matinding panganib na dala ng ipo-ipo, ay hindi nagpatinag si Sung Il-hwan. Nanatili ito na nakatayo sa harapan ni Jinwoo at ginagawa ang lahat para protektahan ang anak sa mga paparating na ice spears. Habang pinapanood ang ginagawang paglaban ni Sung Il-hwan, hindi maunawaan ng Frost Monarch kung bakit nagawa siyang labanan ng mga pipitsuging tao. Itinaas ng Frost Monarch ang kanang kamay at nagpalabas ng higanting bloke ng yelo para ibagsak kay Sung Il-hwan at Jinwoo para tuluyan ng mamatay ang mga ito. Agad na napagtanto ni Sung Il-hwan na hindi lamang sila ang balak nitong patayin sa oras na ibagsak ang malaking bloke ng yelo. Habang abala sa pag-isip ay sinubukan pa ni Sung Il-hwan na umiwas sa paparating na ice spear pero natamaan na siya sa braso. Malakas na tunog ang dumagundong sa buong Seoul at makikita ang mabilis na pagbulusok pababa ng bloke ng yelo sa kinatatayuan ni Sung Il-hwan at Jinwoo. Pero bago pa man tuluyang bumagsak ang bloke ng yelo, biglang may sumulpot na shadow figure na kumukilos ng napakabilis at winasak ang bloke ng walang kahirap-hirap. Ang shadow pala ay si Beru. Tuluyang nadurog ni Beru ang bloke ng yelo sa maliliit na piraso. Hindi makapaniwala si Sung Il-hwan at inakalang ang Shadow Monarch na ito. Sunod na lumabas si Igris na nakasuot ng itim na armor at may dalang malaking sandata. Wika nito kay Sung Il-hwan na huwag maliitin ang kanilang hari sa kapangyarihang pinamalas ni Beru dahil walang katumbas ang kanilang lakas sa totoong Shadow Monarch. Samantala, napako sa kinatatayuan ang Frost Monarch at makikita sa mukha nito ang pagkabigla na tuluyang nakawala ang Shadow Monarch sa kanyang binding spell. Hindi ito lubusang makapaniwala na pati ang mga commander rank na Shadow Soldier ay nagawang makuha pabalik ang kanilang kapangyarihan. Makikita ang kalmadong paghakbang ni Jinwoo palabas ng yelo, habang may maliit na ngiti sa mga labi. Nagsalita si Jinwoo na kaya dapat hindi basta naniniwala sa mga propsiya. Sabay na lumuhod si Beru at Igris bilang pagbibigay-pugay sa pagbabalik ng Shadow Monarch. Sinipat ni Jinwoo ang buong battlefield at napansin na wala na ang Beast Monarch. Nanatili lamang nakatayo ang Frost Monarch na puno ng takot at pagkabigla. Nagsalita si Jinwoo at sinabing walang karapatan ang kahit na sino na umalis ng walang pahintulot niya. Nanatiling nakatayo ang Frost Monarch habang nakatingin kay Jinwoo. Hindi nito lubusang matanggap ang malaking agwat ng kanilang kapangyarihan. Sa isip nito, parang may pader na naghahati sa kanilang dalawa na kahit anong gawin niya ay hindi niya magagawang malagpasan. Gamit ang perception range, lumabas ang isang bilog na enerhiya mula kay Jinwoo at pinalibutan siya kasama sina Beru at Igris. Pero ang bilog na enerhiya, unti-unting lumaki hanggang masakop ang buong South Korea pati na ang buong mundo. Sa wakas ay bumulong si Jinwoo na nahanap na niya ang kanyang target. Habang abala si Jinwoo, nakaramdam ang Frost Monarch na pagkakataon na niya iyong sumugod kay Jinwoo. Sa isip ng Frost Monarch na kahit malaki ang pagkakaiba sa kanilang lakas, kailangang kunin niya ang pagkakataong abala si Jinwoo dahil kung hindi, wala siyang ibang patutunguhan kundi kamatayan. Ibinuhos ng Frost Monarch ang lahat ng kanyang lakas sa pagbato ng trident kay Jinwoo. Pero sa kabila ng nag-uumapaw na lakas ng trident, madali itong napigilan ni Jinwoo gamit ang Ruler's Authority. Bumaluktot at nagkasira-sira ang trident dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Jinwoo. Nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch at gulat na gulat sa nasaksihan. Hindi ito makapaniwala kung paanong nagawa iyon ni Jinwoo. Sa isip ng Frost Monarch na maaaring ito na ang tinutukoy ng Beast Monarch na totoong kapangyarihan at kakayahan ng isang Shadow Monarch at isang Fragment of Brilliant Light. Nagsalita si Jinwoo at sinabing ipapahuli na ang Frost Monarch dahil asikasuhin munang patayin ang Beast Monarch. Samantala, makikita ang paglabas ng Beast Monarch sa isang gubat mula sa portal. Nagsisisi ito na nakipagtalo pa sa Frost Monarch, maraming minuto ang nasayang sa kanyang pagtakas. Muntik na siyang maabutan ng Shadow Monarch, malalagay pa sana siya sa kapahamakan. Habang humahakbang papasok ng gubat ay napagdesisyonan ng Beast Monarch na magtago muna sa gubat habang hindi pa bumabalik ang King of Dragons. Pero biglang natigilan ang Beast Monarch nang makita si Jinwoo na nakatayo sa kanyang harapan. Nanlaki ang mga mata ng Beast Monarch dahil sa nag-umapaw na kapangyarihan mula kay Jinwoo. Para sa Beast Monarch, ang presensya ni Jinwoo ay sumisigaw ng kamatayan. Biglang napaluhod ang Beast Monarch at tinanggap ang katotohanan sa mga sandaling iyon ay kaharap na niya muli ang Shadow Monarch na ang kapangyarihan ay malabo niyang mapagwagian o mapagtabuan. Kusang loob na yumuko ang Beast Monarch sa harapan ni Jinwoo bilang pagsuko at nagpapakumbabang humingi ng patawad.
Wika ng Beast Monarch na wala siyang balak pang makipaglaban kay Jinwoo, at kung pagbibigyan na patawarin sa mga nagawang kasalanan, ay gusto niyang maging kakampi ng Shadow Monarch. Dagdag pa ng Beast Monarch na kasama ng King of Dragons at ng kanyang army, makikipagtulungan sila kay Jinwoo. Sa malamig at walang kainte-interes na boses, sumagot si Jinwoo na tatanggapin niya. Gumuhit ang malaking ngisi sa mukha ng Beast Monarch sa pag-aakalang naloko na niya si Jinwoo, pero doon siya nagkakamali. Pinutol ni Jinwoo ang pagsasalita ng Beast Monarch tungkol sa pagsisilbi nito, at sinabing bago siya tuluyang pumayag sa alok nito, kailangan munang makaligtas ng Beast Monarch sa 5 atake na kanyang ibibigay bilang kapalit ng 5 sugat sa dibdib niya mula sa mga kuko nito. Nanlaki ang mga mata ng Beast Monarch nang mapagtanto na bigo siyang lokohin si Jinwoo. Walang balak si Jinwoo na patawarin siya. Nagpakawala ng dumadagundong na sigaw ang Beast Monarch sa galit. Hindi niya matanggap ang pang-insultong ginawa ni Jinwoo. Galit na nagsalita ang Beast Monarch at sinumpang hindi aalis si Jinwoo sa labanan ng walang galos kahit ikamatay pa niya. Tuluyang nag-transform ang Beast Monarch sa totoo nitong anyo na higanteng halimaw. Ang isa niyang kamay ay inilabas ang Kamish Dagger, habang ang isa naman ay nakapamulsa lamang. At tila sa isang kisap mata, naglahong parang hangin sa bilis si Jinwoo sa harapan ng Beast Monarch. Sinubukang hanapin ng Beast Monarch kung nasaan si Jinwoo, pero huli na ang lahat. Naramdaman na lamang ng Beast Monarch ang nakakaubos hiningang sakit nang gumuhit ang Kamish Dagger sa kanyang laman. Nagawa pala ni Jinwoo na maputol ang isa sa mga paa ng Beast Monarch. Nagkalat ang dugo ng Beast Monarch habang nagpapalahaw ito sa sakit. Matalim na tumingin si Jinwoo sa Beast Monarch at sinabing may 4 pang natitirang atake. Samantala, sa Seoul kung saan naiwan ang Frost Monarch na nakikipaglaban kay Ygritte, makikitang pinag-aralan nitong mabuti ang kanyang sitwasyon. Sa palagay niya ay hindi magiging mahirap ang pakikipaglaban kay Beru na abalang magpagaling ng mga sugatang hunters. Pero malakas ang pakiramdam niyang mahihirapan siya kay Ygritte, ang Knight of Death, ang isa sa mga pinakamalakas sa Shadow Army. Alam ng Frost Monarch na ngayong nagagamit na ni Ygritte ang buong kapangyarihan nito, makakapag-regenerate ito kahit ilang beses pa nitong gustuhin gamit ang mana ni Jinwoo, samantalang siya ay halos naubos na nang mag-transform siya. Mula sa kinatatayuan ay tumalon ang Frost Monarch para marating ang tuktok ng building kung saan nakatayo si Ygritte at umamba ng atake, pero mabilis na umiwas si Ygritte. Nagbanta ang Frost Monarch kay Ygritte na huwag nang subukang lumaban dahil hindi ito tatagal. Imbes naman matinag sa pagbabanta, nanatili lamang na nakatayo si Ygritte. Bigla ay lumabas si Jinwoo sa isang portal sa tabi ni Ygritte. Nanlaki ang mga mata ng Frost Monarch sa gulat, pero hindi dahil sa pagdating ni Jinwoo, kundi sa ibinagsak nitong 2 malalaking kuko na parehas duguan. Wika ni Jinwoo na patay na ang Beast Monarch. Hindi makapaniwala ang Frost Monarch na nagawang patayin ni Jinwoo ang Beast Monarch sa ilang minuto lamang nitong pagkawala. Nagsalita ulit si Jinwoo at sinabing ang pagkamatay ng Plague Monarch, Beast Monarch, at Frost Monarch ay magsisilbing babala sa ibang monarch. Napasigaw sa galit ang Frost Monarch dahil sa insulto at nagpakawala ng mga Ice Spears. Pero agad na kumilos si Jinwoo at tinarget ang Frost Monarch sa dibdib gamit ang Kamish Dagger. Sumambulat ang dugo ng Frost Monarch. Desperado na makaganti, inipon ng Frost Monarch ang natitirang lakas at sinubukang magpakawala ng Ice Breath, pero mabilis na lumapit si Jinwoo at tinakpan ang bibig ng Frost Monarch. Gamit ang Kamish Dagger, muling sinaksak ni Jinwoo ang Frost Monarch sa dibdib. Wika pa ni Jinwoo na namatay ang Beast Monarch sa ika-4 na atake, gaano kaya ang itatagal ng Frost Monarch? Napagsigaw sa matinding sakit ang Frost Monarch at unti-unting bumalik ang anyo sa pagiging tao hanggang sa tuluyang maglaho. Makikita ang pagliwanag at pagbalik ng kalangitan sa normal sa buong Seoul dahil natapos na ni Jinwoo ang laban. Mabilis na lumapit si Beru kay Jinwoo at agad na tinanong ni Jinwoo ang taong tumulong sa kanya. Iniisip niya kung nawala na ito bigla kagaya ng pagsulpot nito habang nasa empty void siya. Nilibot niya ng tingin ang buong battlefield at natigilan nang makita ang isang dagger. Lumuhod si Jinwoo para pulutin ang dagger at laking gulat niya nang makilala ang patalim. Samantala, sa isang tagong lugar, makikita ang bakas ng mga dugo sa pader na nagmumula kay Sung Il-hwan. Nakaupo ito at nakasandal sa pader habang mabibigat ang hininga mula sa natamong mga sugat sa pakikipaglaban sa Frost Monarch at Beast Monarch. Malungkot man ay batid ni Sung Il-hwan na ito ang kapalit ng pagtanggap niya ng kapangyarihan mula sa mga rulers. Pero natigil si Sung Il-hwan sa pag-isip nang may maghagis ng kanyang patalim sa kanyang paanan. Iniangat ni Sung Il-hwan ang tingin at nakita si Jinwoo na nakatayo sa kanyang harapan. Nagsalita si Jinwoo habang nakayuko at tinanong si Sung Il-hwan kung bakit umalis na naman ito nang wala man lang paalam. Makikita ang matinding lungkot at pangungulila sa mga mata ni Jinwoo nang tingnan si Sung Il-hwan at tinawag itong ama.
At dito na nagtatapos ang Season 4 Episode 7 ng Solo Leveling. Panoorin nyo na din ang Episode 8, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.